Dala po natin ang ating puso't isipan, maging ang ating pandinig, upang mapakinggan ang salita ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Pastor Ronnie Ferran. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Gulong na siya. Amen. Meron din sa ilalim. Lagyan ko siya ng gulong kasi mabigat siya. Buhatin. Namumroblema ako kapag kanilaga ko sa harap, hinahatak-hatak ko siya. Kaya may nakita ko nagkakalas ng gulong sa amin. Sabi ko, sakto yung liit niya, yung laki niya. Hindi gano'ng mataas. Okay lang naman, di ba? Kaya sabi ko, bilhin ko na lang. Binigay niya naman, pinagbili niya naman. Sa murang halaga. Kaya purihin ng Panginoon, meron ng gulong yung pulpit. Bala ko sana, babaan, pero ayaw ko na siyang galawin eh. Meron, secret. Okay? Kaya yun, salamat sa Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos! Yan, purihin ang Diyos na buhay. Yung mga patotoo natin sa Panginoon. Yan kanina, kay Nanay Lina, kay Sister Mikay, kay Niron. Salamat kasi na siya. 17 years old na siyang inaalagaan ng Panginoon. Okay, sa hirap at ginhawa, talagang andyan ang Diyos sa kanya at puno-puno siya ng pagpapala sa kanyang buhay. Ano yun? Yung makilala niya si Jesus, yung naririto siya si church, yung nakakapagbasa siya ng banal na kasulatan, yung tanggapin siya ni Jesus na anak niya. Amen? Lahat tayo, napakapalad natin. Amen? Kasi nandito tayo sa church. Kagaya ni Nero, bagamat nakaarawan niya kasi kahapon. At isang pagpapala sa kanya kasi wala naman siyang handa. Pero nung practice nila sa school, hinandaan siya ng mga kasama niya na libre. Ano ba yung nalibre sa'yo? KFC. Naka-KFC siya. Hindi niya rin inaakala kasi yung practice sila sa banda sa school, kasama siya sa banda. Ay yung isang kabanda niya yata nag-ayang kumain. Libre niya. Parang blow-on niya na din. Kaya pinagpala siya. At mamaya din naman kahit paano, magpapaginataan siya dito sa atin. Kaya may tayong merienda bago tayo uuwi. Amen. At niluluto ni Sister Nora. Pero bago yung kakain muna tayo ng higit pa sa merienda. Amen. Ng pagkain ng ating kaluluwa, ng ating espiritual. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Purihin ng Diyos na buhay na ating pinaglilingkuran. Si kakabilis din yung patutuwa ni Sister Mikay. Bihira sa tao yung Lord, nagkasala ako sa iyo. Bihira yung gano'n. Mahirap kasi minsan talaga aminin sa sarili natin yung mga mali. Pero huwag yun yung wawalain natin sa sarili natin. Alam natin dapat na lagi tayo nagkukulang. At katibayan niya na talagang nasa sa atin ang Panginoon. Kasi na-appreciate natin, Lord, sorry po. Meron tayong personal na relasyon sa Kanya. Huwag tayong bibitaw. Huwag tayong matitibang. Kagaya ni Pedro na bumagsak, bumangon muli. Amen? Sabi nga ni Pastor Eddie, yung Kristiyano, nananakdown yan. Tama? Pero hindi yan nananakaut. Buhay pa tayo eh. Amen? Hanggat may buhay, may pagkakataon na paglingkuran ang isa't natatangi makapangyarihang buhay na Diyos at pagkakataon na natin ngayon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon muli. Ang sarap palakpakan ng Diyos kasi kaya hindi ko pumalakpak ng Panginoon eh. Kaya salamat sa buhay at kalakasan. At ay naririto, makakapakinig tayo ng salita ng Diyos. At yun. At tayo ngayon magbubukas ng kanyang salita sa aklat ng Matthew chapter 28. Yan, alam niyo na siguro ito. Pagka sinabi Matthew 28, ano yung unang bagay na pumapasok sa ating isip? Tapos pag binigkas pa yung verse 19 to 20, alam na natin, ano ibig sabihin nun? Ito ang Jesus Great Commission. Yan, nakilang utos ng Panginoong Jesus. Ito yung time na muli siyang nabuhay at paakyat na siya sa langit. At bago siya umakyat, merong 500 higit na kataong naroroon. Okay? At sa 500 higit na taong naroroon, sa pag-aaral
Kung di ako nagkakamali, 120 o 130 lang ang nagpatuloy sa kanilang lakbayin o sa kanilang patutunguhan o sa kanilang utos ni Jesus. Okay, yung the rest, wala, hindi nagpatuloy. Kaya kuminsan, isang katotohanan, sa bawat tunay na panambahan ng Diyos, kaunti lang talaga yung mga nagpapatuloy dyan. At nawa, kasama tayo sa kaunti na yun. Amen? Okay. Pero sa kaunti na yun, ang nais talaga ng Panginoon ay ang lahat ng taong nabubuhay sa mundo ay maligtas. Amen? Kaya meron siya utos na iniwan sa atin. Ito yung The Great Commission. Amen? Matthew 28:19-20. Lahat po tayo tumayo. Tayo magbasa ng banal na kasulatan sa aklat ng Matthew chapter 28 verses 19-20. Tayo po lahat ay tumayo at sabay-sabay po nating basahin ang Matthew 28:19-20. Sabi rito, kaya habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Tayo lahat ay manalangin. Lord, salamat po sa umagang ito at pagkakataon na naman naming Panginoon makarinig ng iyong buhay at banal na salita na tiyak sa aming Panginoon ay magtuturo ng mga aral patungkol sa iyo na dapat namin gawin at isabuhay sa aming buhay habang naghihintay sa muli mong pagbabalik na pangako mo, Panginoon, sa bawat tao o sa amin na mga umiibig sa iyo. Patnubayan mo kami, Amang Banal. Ipadala mo po ang iyong banal na Espiritu upang sa amin, Panginoon, ay pumisan ng sa ganun higit naming maunawaan ang mga bagay na dapat naming malaman patungkol sa iyo. Purihin ka. Itama mo po ako sa iyong likuran. Ikaw ang may taas maparangalan. Ikaw ang magsalita sa umagang ito. Ikaw ang malulhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan muli natin ang Diyos. Purihin ang ating Panginoong Jesus. Tayo makakaupo na. Yan, okay. Matthew 28:19-20. The Great Commission. Yan. Ito yung The Great Commission. Ano nga ba ang kahulugan ng Great Commission? Okay, ano ba ito? O ano ba ang Great Commission? O ano ba ang dakilang utos na ito ng ating Panginoong Jesus? Yun. Ano ba yung meaning nito? Ano ba yung Great Commission sa inyong palagay? Nandun na sa pamagat, kung tutusin. Paliwanag na lang natin sa Tagalog. Okay? Ito ay utos ng nag-iisa at dakilang Diyos na walang iba, kundi ang ating Panginoong Isus. Yun yung unang meaning niya. Ito lang. Ayan. Ang Great Commission o ang dakilang kautosan na ito ay inuutos ng nag-iisa, buhay na Diyos. Walang iba, kundi ang ating Panginoon. Gaya nga lang kinikwento natin kanina, sa kasaysayan nung si Jesus Christ ay namatay at ikatlong araw muling nabuhay, namalagi siya ng 40 days dito sa mundo para patunayan siyang buhay. At sa kahuli-huli na ngayon, marami siyang pinakitaan, yung disipulo, si Santiago na kanyang kapatid, di siya naniniwala, at yung pinakahuli, ito yung aakit na sa langit. At nag-iwan siya ng utos. At ang utos na ito ay nagmula mismo sa Kanya. Okay? Na dapat natin gawin tayong mga believers ng ating Panginoong Jesus. Okay? Tayong mga hindi lang basta believers o hindi lang basta mga nakakakilala sa Kanya. Okay? Kundi tayong mga talagang tagasunod niya. Okay? Kasi maraming dalawang klase ang naniniwala kay Jesus sa totoo lang eh. Ano yun sa palagay nyo? Dalawang klase ang naniniwala kay Jesus. Isang fan club lang ni Jesus, fans club ba tawag ito. Yan nakakakilala lang. Hello Jesus, kamusta ka? Kilala kita. Diyos ka. Tama. At isang talagang tagasunod ni Kristo. Tama mo ba? Maraming tao sa mundong ito yung nakakilala lang kay Jesus. Nawa, hindi tayo yun. Sino rito yung nakakilala lang sa kanya, fans lang ni Jesus? Dapat hindi tayo yun, okay? Dapat tayo talaga
ay talagang tagasunod niya. Tayo tinatawag na Kristiyano na unang tinawag sa Antioch. Ang ibig sabihin ay ano yung sabihin ng Kristiyano? Yan, followers sa Tagalog, tagasunod ni Kristo. Sa matatagpuan sa Lucas 11:25. Kaya bang tingnan, Brother Niron? Lucas ba yun? 11:25? Sige. Lucas. Sira yung ano natin, medyo marumi yung projector, hindi makikita. 11:25 ba yun? 24. Ay, hindi. Gawa ba? Gawa. Gawa. Oh, hindi ah. Saan ba yun? Mukhang nakakalitaan natin yung books ah. Search mo, Brother Aaron. Unang tinawag ng mga Kristiyano ang mga tao Ayun, ito 11:26, kaya pala hindi natin makita, nasa 26 ng gawa. Tumitingin ako sa gawa 25, 24, 26 pala. Yan. At ng kanyang matagpuan ay isinama niya ito sa Antioch. Isang taon silang nanatili roon, nakasakasama ng iglesia at nagtuturo ng maraming tao. Doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga tagasunod ni Kristo. Kaya tandaan nyo ha, tayo mga Kristiyano, ang ibig sabihin ng Kristiyano, tinawag yun sa Antioch, unang beses tinawag ng mga tao na mga sumusunod kay Kristo na Kristiyano. Kaya ang ibig sabihin ng Kristiyano, mga taong sumusunod kay Kristo. Amen? Okay? Mga fans, pero dapat hindi tayo fans lang ni Jesus Christ. Dapat talaga totoong sumusunod tayo sa yapak ng ating Panginoong Jesus. Amen? Yan. Ano ang Kristiyano? Tagasunod ni Kristo. Okay, balik na tayo sa Jesus' Great Commission. So Matthew 28:19-20. Yan. Dito tayo sa definition niya. Definition niya, ang ibig sabihin ng Great Commission, ito ay utos ng nag-iisa at dakila at totoong Diyos na si Yesu Kristo. Okay? Kung paano naging Diyos si Jesus Christ, sabi ng Tito 2:13. Basahin natin. Tito chapter 2, verse 13. Sabi sa Tito, sabi rito, habang hinihintay natin ang dakilang araw na ating inaasahan, ito ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Yesu Kristo. Kaya malinaw sa aklat ng Tito, si Jesus Christ ay Diyos na tagapagligtas. At ang Great Commission na ito ay inuutos ni Jesus na Diyos na tagapagligtas. At kung babasahin din natin ang Pilipos 2:6-11, makikita din natin aklat ng mga taga-Pilipos chapter 2. Hindi kasi mabasa dito eh. Basahin mo, Brother Niron. Pilipos chapter 2. Bigyan mo siyang mic, Brother Sister Ninor. Pilipos chapter 2, verses 6-11. Pilipos chapter 2, verse 6-11. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpalitang manatiling kapatid ng Diyos. Sa halip, kung saan niyang hinubad ang pagiging kapatid ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siya tulad ng mga karaniwang tao. At nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Magiging man ay kamatayan sa krus. At dahil dito, siya'y lubusang hinaras ng Diyos at ibinigay sa Kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At para sa kalulahati ng Diyos, Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Yesu Kristo ang Panginoon. Amen. Purihin ng Diyos. Yan. Si Jesus Christ, na bagamat likas na tunay na Diyos
ayon din sa Colossus, tunay na siya ay talagang Diyos kahit na siya ay tao sa mundong ito, hindi niya pinagpilitan manatiling patay ang Diyos. Bakit kaya? Kasi dahil sa ating mga tao. Okay? Siya ay tunay at likas ng Diyos, hindi niya pinagpilitan manatiling mabuhay sa mundong ito, patay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging Diyos. At nung siya naging tao, nagpakumbaba siya. Okay, kaya tandaan nyo yung kapakumbabaan, huwag natin mawalain sa ating buhay. Tandaan niya kaya napaka sarap isipin kapag nakakakita tayo ng mga tao talagang nagpapakumbaba sa Diyos. Okay? Bakit? Sa kapakumbaba, sabi rito, nagpakumbaba siya, kaya itinaas siya ng Diyos at ibinigay ang pangalang higit sa lahat. Nang sa ganun, sa pangalang Jesus, ang lahat ng tuhod ay luluhod at magsasabing si Jesucristo ay Panginoon, ang Panginoon. Amen? Kaya napakahalaga na dapat si Jesus Christ ay talagang biniberipika natin sa ating mga buhay at inuturing nating Diyos na nag-iisa at dapat luhuran ng bawat tuhod na meron sa mundong ito. Amen? At ang Great Commission ay utos ng nag-iisa at tunay na Diyos na nagkatawang taong Diyos na dapat luhuran ng bawat tuhod na meron sa mundong ito. Amen? Tandaan yan. Utos na nag-iisa at tunay na Diyos. Kaya yun. Pangalawang meaning. Okay. Ang Great Commission, ito ay inutos naman sa mga otorisadong tagasunod ni Kristo. Sino yung mga otorisadong tagasunod ni Kristo na tinatawag? Yung mga, kanina, yung tinawag sa Antioch na Kristiyano. Yung mga sumusunod talaga kay Kristo. Kaya lang, hindi yung mga fans lang. Ito yung mga legit na tinatawag, yung mga totoong tumanggap sa paghahari ni Jesus sa buhay nila. Okay? Kaya ang meaning ng Great Commission, nilawang ko lang siya ng dalawang meaning. Utos na nag-iisa at tunay ng Diyos na dapat luhuran ng bawat tuhod sa mundong ito. Pangalawa, ito ay ibinigay na utos sa mga otorisadong tao na dinisipulo ni Kristo. Okay? At sino yung mga tao na yun? Amen? Yung mga Kristiyano na lehitimo na tumanggap sa ating Panginoong Hesus sa kanilang buhay. Amen po ba? O, lang tayo kausap. Amen! Malapakan natin ang Panginoon. Yan, salamat po Panginoon. Okay, naiintindihan ba? Ano ulit yung Great Commission para alam natin? Ito ay utos na nag-iisa at tunay na Diyos na dapat ihuran ng bawat tuhod sa mundong ito. Amen. Pangalawang meaning, ito ay iniutos sa mga legit, sa mga otorisadong mga tagasunod ni Kristo. At nawa tayo yung mga yun. Amen? Kaya dapat tayo ang gagawa ng Great Commission na yun. Amen? Tama po ba? Okay, alam na natin yung Great Commission. Kaya ito ay dapat natin gawin. Okay, yan yung meaning niya, yung dalawang meaning. Kasi topic natin the Great Commission. Ano ang meaning ng Great Commission? Binigay natin yung dalawang meaning niya. Yan, ginawa natin siya ng meaning. Dalawa, inutos si Jesus Christ na totoong Diyos. Pangalawa, iniutos, ito ay binigay na utos sa ating mga legit. Sino rin yung mga legit na Christian? Yung totoo. Yung confident dapat tayo kapag tumas tayo ng kaway. Yan. By faith, okay? By faith, hindi tayo perfecto, pero sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Diyos. Kagaya ni Jesus Christ na nagpakumbaba, doon tayo tinataas ng Diyos, doon tayo tinitignan ng Diyos sa ating kapakumbabaan sa Kanya. Okay? Katibayan na talagang tayo'y nagpapasakop sa paghahari ni Kristo. Sabi ng Bible, mapalad ang nagpapakumbaba, ang nagpapakumbaba ay tinataas. At ang nagmamataas ay ibinababa. Kaya kailan may hindi pwedeng tignan ng Diyos ang mga taong nagmamataas. Okay? At nakakatakot isipin, sabi ng Matthew 7:21, hindi ko kayo kilala. Kahit ano pang mga milagro ang ginawa nyo sa mundong ito, o kahit anong pagsisikap pa ang gawin nyo sa mundong ito, kung hindi ka kilala ng Diyos, hindi Kanya kilala. Okay? Itatakwil ka niya bilang anak niya. Amen? Kaya napakambaba ng humility.
humbleness. Yan kagaya ni Jesus, nagpakumbaba siya kaya ibinigay sa kanya ang pangalang higit sa lahat. Nang sa ganun lahat ng tuhod ay luluhod at magpapahayag na siya ang Panginoon na dapat kilalanin ng lahat. Amen? Riyan ng Diyos. Yan. Okay. Dako na tayo sa ginawa natin ito kanina. Medyo hindi natin gaano natagalan ng pag-aaral niya. Mabilisan. Kaya kailangan natin mag-notes. Yan. Ano naman ang Great Commission? Number 2 na tayo. Number 1, yung meaning. Yung number 2, sagutin naman natin yung tanong na ano naman ang Great Commission? Ano ang dakilang utos? Ano naman yung utos na ito? Okay? Kanina, tinatanong lang kung ano yung Great Commission, ano yung meaning niya. Ngayon, tinatanong dito, ano naman yung utos na ito? Yun, dito natin malalaman. Ang utos na ito ang paglinang o paghubog ng mga legit na followers ni Jesus, kagaya kanina binabanggit natin, o paghubog din ng mga taong otorisado rin magiging disipulo rin ni Jesus. Okay, ito ay gagawin ng mga taong legit na tagasunod ni Kristo na huhubog din para magkaroon din ng mga legit o otorisado gagawa rin ng utos ni Jesus Christ na yon. Amen? Nakuha niyo ba? Medyo ba nakakalito? O nakiintindihan naman? Ang Great Commission, ang meaning niya, pangalawa kanina, ito ay ibinigay na utos sa mga totoong mga followers ni Jesus. At ang Great Commission na ito ay gagawin naman ng mga legit na followers ni Jesus na uhubog din sila ng mga legit o mga magiging otorisado din tagasunod ni Kristo. Okay? Kaya ito ang Great Commission. Kailangan natin gawin din legit yung mga tao na nais ng Diyos na gawin din yung ginagawa natin pagsunod sa Kanya. Amen? Kaya hindi kahit tinuturuan ng Great Commission maging tamad. Tama? Tinuturuan tayo ng Great Commission nito, humayo. Bakit? Kasi ito ang utos ng nag-iisa at tunay ng Diyos kanina na dapat sambahin at luhuran ng lahat. Isang dakilang utos ng Diyos at isang malaking karangalan ang sumunod sa Diyos. Amen po ba? Amen. Kung si Mayor nga dadaan dyan kahit di ka kilala, gagawa ka ng banner kakabit mo sa bahay mo. Hello Mayor! Pagtawing sa'yo, uy, tinignan ako ni Mayor! Tinignan ako ni Mayor! Napatingin lang naman ng gano'n, di ba? Hindi ka naman talaga tinitignan. Pero tuwang-tuwa ka. Pero imagine mo, ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon na dapat yuhuran ng lahat, inaatasan ng personal. Amen? Isang malaking karangalan para sa atin na dapat nating malaman. Na sundin. Amen? Kung paano natin nahangaan si Mayor, kahit di tayo kilala dapat, higit nating hangaan ng Diyos. Amen? At hindi lang basta paghanga, higit nating sundin ng buong lakas, buong pag-iisip, at buong kaluluwa. Amen? Kasi ang Diyos ay Diyos. Ang Diyos ang may lalang ng lahat ng bagay. Ang Diyos ang may-ari ng ating mga buhay. Walang maguluhan yung buhay natin kung wala ang Diyos. Amen? Kaya tandaan natin ito. At paano naman natin gagawin ang utos na ito? Yan. At ano ba ang utos na ito? Sabi ng Matthew 28:19, sabi rito, ano ang utos na ito? Matthew 28:19, sabi rito, ang utos na ito ay kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Okay? Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya ang tanong na sasagutin ng verse 19 na ito, Pastor, ano ba yung utos na ito na dapat kong gawin para gawing legit yung isang tao? Amen? Kaya, paano mong gawin legit yung isang tao kung hindi mo alam yung utos? Tama, kaya dapat bilang isang legit na tagasunod ni Kristo, alam natin yung utos. Amen? Kaya tandaan natin, ito ang utos, yung go, to go. Amen? To go, hindi yung barko. To go travel, Pastor, nasakay ba kami doon para gumo kami? Hindi, ito ay humayo. At sabihin sa lahat na mayroon isang Kristo na nagmahal sa iyo at sa akin. Amen? Amen. Ang sabihin sa lahat, ang paghahari ng ating Panginoong Yesus, ipakilala ang ating Diyos. Amen? Sabi rito, kaya habang kayo humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kailangan natin ipakilala ang nag-iisa at tunay na Diyos na dapat kilalanin ng
utos na ating ginagawa sa pamamagitan ng ating paghayo. Amen? Kailangan natin ipakilala si Jesus Christ, nag-iisa at tunay na Diyos at wala nang iba pa. Amen? Kaya sabi rito, bautismuhan ninyo sila sa pangalan o pakilala niyo sila sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Anak, sa pangalan ng Espiritu Santo. At turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko. Okay? Tanda, ipakilala natin ng Diyos. Ito yung utos na dapat natin gawin. Na mga legit, na mga autorisado, inuutusan ni Jesus Christ. Ang ipakilala din si Jesus sa mga tao. At paano na ipakilala natin si Jesus sa mga tao at nakilala na nila ito, kailangan din nila itong ipakilala sa iba upang magawa natin sa lahat ng bansa. Amen? Kasi wala namang ibang hahayo ito, yung mga totoo talaga kumikilala sa paghahari ng ating Panginoong Jesus. At nawa tayo yun ang pagsimula noon. At nawa sa ating pagsimula, mahanap natin yung mga totoo din na magiging totoong mga tagasunod ni Kristo upang mahayo sa lahat ng bansa ang ating Panginoon, makilala ng lahat. Na meron tayong iisang Diyos na kinikilala. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Pero pastor, sabi doon, ang pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Bakit tatlo na yun? Tama po ba? Amen. Pansin niyo ba walang pangalan na binigay? Bautismuhan niyo siya sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ngayon sino nagsasalita? Si Jesus. Amen. Siguro matutulungan tayo ng John 17, 11 and 12. Wala kasi tayong PowerPoint. Babasahin mo lang. John 17, 11 and 12. Hanggang natin maiigi. Okay? At ngayon, ako'y pupunta na sa iyo. Iiwan ko na ang sanglibutang ito, ngunit sila ay nasa sanlibutan pa, amang banal. Ingatan mo po sila, amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Amang banal, ingatan mo siya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Okay, dahan-dahan basahin. Anong pangalan? Ang pangalan ibinigay mo sa akin na nagsasalita. Sino nagsasalita at nananalangin? Dito, si Jesus. Ibig sabihin yung pangalan ng amang banal na pinanalalanginan niya ay ibinigay yung pangalan niya sa kanya na nananalangin. Okay ba? Tama po ba? So, ibig sabihin, yung pangalan ng Ama ay nakay Jesus. Amen. Okay. Inulit yan sa 12. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalan, ibinigay mo sa akin. Pinangalagaan ko sila at walang napahamak sa kanila, maliban sa tao humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Okay? Nawa, kahit paano nakukuha natin. Ako po ba? So, ibig sabihin, yung karangalan at katungkulan ng Ama ay pumapa kay Jesus. Okay? Kaya, siya at ang Ama ay isa. Ay, paano naman yung banal na Espiritu? Okay? Yung Espiritu naman, Diyos pa ito. Sa pagkakaalam ng iba, hindi Diyos ang banal na Espiritu. Okay? Matutulungan naman tayo dyan ng 2 Corinthians 3:17. 2 Corinthians 3:17. Pero paliwanag lang natin to, okay? Okay, matagal pa naman. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang, may mga Bible kayo dyan? Okay, basahin niya. Espiritu, anong letter na una sa Espiritu nakalagay? Small o capital letter? Pag nagbabasa tayo ng Bible, kapag capital letter E, ano yung sabihin? Tumutukoy sa Holy Spirit, banal na Espiritu ng Diyos. Pag small letter, Espiritu ng tao. Okay, kaya tumutukoy ito sa banal na Espiritu at uulitin ito. Ulitin natin pagbasa. 2 Corinthians 3:17, ang Panginoon binabanggit dito ay ang Espiritu. Ang Espiritu ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kalayaan. Okay? Kaya tinutukoy dito yung Espiritu, Panginoon. Ang Panginoon
Panginoong binabanggit, so ibig sabihin yung Espiritu, Panginoon. At ang Espiritu ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kalayaan. At siya, ng Panginoon na Espiritu, yung nagbibigay sa atin ng kalayaan. Ibig sabihin, kaya pala tayo nagiging malaya at maayos yung pakiramdam na kahit na tayo mahirap, masaya tayo, na kahit tayo may problema, nakakangiti, nakakapagbiro pa tayo, na kahit na tayo'y bigat na bigat sa ating pasaling sa buhay, nakakapagpatuloy pa rin tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Yung Holy Spirit ang nagbibigay sa atin ng lakas na nasa sa atin. Amen? Ito si Kristo na nasa sa atin. Amen? Siya yung Panginoon na dapat luhuran ng lahat na tumitira sa puso natin na nasa sa atin. Amen? Yung Holy Spirit na si Jesus na nakatingin, nakatira sa bawat puso natin. Amen po ba? At Pastor, di pa ako kumisido dyan. Meron pa bang ibang verse maliban dyan na talaga pinatunayan na Diyos ang Espiritu? Okay? Meron pa. Yung buhay ni Ananias is na Sapphira. Okay? Yung dalawang mag-asawa na namatay. Kasi sila ay nagsinungaling sa banal na Espiritu. Bakit? Kasi Diyos ang banal na Espiritu na kanilang pinagsinungalingan. Kaya hindi sila nakatakas sa puot ng Diyos. Amen? Kaya tandaan natin yan. At kaya bang hanapin ni Ron kung anong verse sa Bible yung kay Sapphira at Ananias? Sa gawa ba yun? Gawa? Ayan. Pero kung matatagalan, kaya ba? Mabilis lang, mahaba manuan. Hindi ko siya nanood kasi kanina, madaling araw. Ngayon lang pumasok sa isip ko. Kasama ko lang si Dagdag Paliwalag. Gawa 5:1. Yung Gawa 5:1. Basahin natin Gawa, chapter 5, verse 1. Hindi ko siya na-share kanina eh. 5:1. Yan. Sabi rito, meron namang mag-asawang nagbibenta rin ang kanilang mga ari-arian, Ananias ang pangalan ng lalaki at Sapphira naman ang babae. Subalit, nagsabuatan ang dalawa at hindi binigay ni Ananias sa mga apostol ang buong pinagbilhan. Kaya sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka na nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilhan mo ng lupa? Bago mo ipagbili ang lupa, hindi ba iyo yun? At nang ipagbili mo na, hindi ba iyo rin ang pinagbilang? Bakit mo naisipang gawin iyon? Hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. Tama po ba? Sabi ni Pedro, bakit ka nagsinungaling sa Espiritu? At sabi sa 4, hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. So, ibig sabihin at tinutukoy, yung Holy Spirit ay talagang Diyos. Amen? Naintindihan po ba? Kaya tandaan natin, yung Triune God, yung Trinity, na bagamat wala sa Bible, na talagang pinaliliwanag ng banal na kasulatan ng kanyang sarili, na meron isang Diyos na dapat natin paniwalaan. Okay? At dapat natin sambahin at dapat natin paglingkuran sa ating mga buhay. Okay, balik na tayo sa ating topic. Medyo parang lalayo na tayo eh. Okay, Matthew 28, 19 to 20. Ano yung utos na yon? Yung to go. Humayo. At ipakilala ang Diyos sa bawat tao sa mundo nito. Amen? Ayun yung utos na dapat natin gawin. Ang tanong, ginagawa ba natin yung utos na yun ng ating nag-iisa at tunay na Diyos na dapat natin kilalanin? Ginagawa ba natin ang utos na ito? Yun ang tanong. Kaya tinanong natin yung bakit legit ba tayong mga followers of believers ng ating Panginoong Isus? Otorisado ba tayo? Otorisado ba tayo na talagang followers ni Jesus Christ? Kasi yung commission, pagka dictionary mo, ito ay inuutos sa mga otorisadong tao. Okay? Yan. Yung gumagawa nito, mga otorisado lang, mga expert, mga kumbaga sa dikit sa Diyos. Okay. Kaya kung sinasabi natin sa ating mga buhay na tayo talagang tunay na legit na anak ng Diyos, dapat ginagawa natin ang Great Commission na ito. Ang tanong, ginagawa ba natin ito? At nasasabi natin, legit tayo. Hindi nyo kailangan sagutin.
Dahil ngayon, alam na natin ito, pagkakataon na natin gawin ito. Amin po ba? Yan, ang bagay na dapat natin malaman. Kaya, salamat sa Panginoon, pinapaliwanag niya yung mga bagay na dapat natin maunawaan. At pagkakataon na natin gawin ito. Ano yung dapat natin gawin? Ang ipakilala ang Diyos sa lahat. Napakilala ang nag-iisa at tunay na Diyos sa lahat ng mga tao sa mundong ito. Dahil maaaring nanay mo, maaaring tatay mo, na maaaring mapapahamak pagdating ng panahon. Kasi alam niyo ba, sa totoo lang, wala namang ibang aakyat sa langit kundi yung mga na born again sa puso't isip ng Diyos. Sa totoo lang. Kaya kung hindi tayo mabuborn again sa puso't isip ng Diyos, o hindi tayo magiging iglesia ng ating Panginoong Jesus, hindi tayo maliligtas. Okay? Kaya napakahalaga ng Great Commission na ito. Sabi ng John 3:3, unless man be born again, he cannot enter the kingdom of heaven. Punta tayo sa John chapter 3, verse 3. Okay? Sa Tagalog, sabi rito, sumagot si Jesus, pakatandaan mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Sabi dito, sa John 3:7, huwag kang magtaka sa sinasabi ko, kayong lahat, kailangang ipanganak na muli. Kaya kailangan lahat ng tao sa mundong ito ipanganak na muli. Para makamit niya yung sinasabi sa John 3:3 na makapunta siya sa buhay na walang hanggan o sa kaharian ng Diyos. Kaya lang, kung hindi natin gagawin yung dakilang utos ng Panginoon na ito, sinong tao ang ipapanganak muli sa Espiritu? May ipapanganak ba sa muli ang isang taong matanda na, sabi ni Nicodemo? Maipapanganak ba sa Espiritu ang isang taong hindi napapaliwanagan o hindi nakakakilala sa ating Diyos? Mapapanganak ba sa Espiritu ang iyong tatay na kailan may hindi nakarinig ng salita ng Diyos? Mapapanganak bang muli ang iyong ina na hindi mo kasama sa iglesia ito? Mapapanganak bang muli ang iyong apo, anak, kaibigan o lahat ng mga mahal mo sa buhay kung hindi mo kasama sa paglilingkod mo sa Diyos? Sa tingin nyo? Hindi. Ayun ang isang katotohanan na dapat nating malaman. Kaya napakahalaga na tayo maging legit na follower ni Jesus, otorisado na talagang dikit sa Diyos, na tunay na talagang mga anak ng Diyos na tinatawag. Amen? Kasi tayo ang gagamiting instrumento ng Diyos para maligtas yung mga mahal natin sa buhay. Para maging tunay natin silang mga lahi. Amen? Alam niyo, masakit man isipin at tanggapin sa totoo lang, ang mga taong kumikilala lang sa Panginoong Jesus, ang mga totoong magkakabag-anak, spiritually. Pinatunayan niya ng ating Panginoong Jesus. Guro, andyan po ang inyong ama, ang inyong ina at mga kapatid sa labas. Ito yung time na nagtuturo si Jesus Christ sa mga tao, at dumating yung kanyang nanay na si Mary at yung mga kapatid niya. Guro, andyan po yung nanay nyo at yung mga kapatid nyo. Sabi ni Jesus Christ, sino ang aking ina? Sino ang aking mga kapatid? Tinuro niya yung mga tagasunod niya. Sila ang aking mga ina at mga kapatid. Sabi-sabihin, ang tinuturing ng ating Panginoong Hesus na mga mahal niya sa buhay ay yung mga taong sumusunod sa Kanya. Ngayon, paano naman ngayon maliligtas yung mga mahal natin sa buhay kung hindi pala natin sila kasama sa pagsunod sa ating Panginoong Hesus? Tama po ba? Paano silang masasabing mga tunay din silang mga tagasunod ni Kristo kung hindi nila natin sila kasama sa ating buhay? Amen? Ayan yung bagay na dapat natin malaman na katotohanan na kung minsan mahirap tanggapin ang ating mga isip. Bakit? Kasi tayo ang nasusunod sa ating mga sarili. Hindi talaga tayo nakikinig sa totoong mensahe ng ating Panginoong Hesus sa ating buhay. Amen po ba? Sapat na sa atin ang gumawa ng mabuti para maligtas, para na tayo katulad ng mga relihiyosong taong nabubuhay sa mundong ito. Labas ka sa labas ng bahay nyo. Mag-survey ka lang. Subukan mo lang, sample lang. Kahit subukan nyo talaga. Sa totoo lang.
Mag-survey ka, magtanong ka, paano ka mapupunta sa langit? Tanungin mo yung bawat tao sa sasalubong mo, survey lang. Ano yung sasagot niya? Tama. Tama po ba? Ano yung sasagot ng ba? Pag nag-survey ka ng mga tao sa labas, kahit saan ka magpunta, tanungin mo, paano ka makakapunta sa langit? O sa buhay na walang hanggan? Ano yung sasagot? Yung sinabi ni Brother Rudolph, gumawa ng mabuti. Tama mo ba? Maging tayo ba na hindi pa natin nakikilala si Jesus? Ayun din naman yung sasagot natin sa totoo lang. Tama mo ba? Pero ano, sapat ba yung kabutihan mo para mapunta ka sa langit? Ayun ang bagay na dapat natin maintindihan. Ano ang paraan para tayo makarating sa buhay na walang hanggan? Ang sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. Sinasabi ng John 3:16, sinasabi ng John 3:18, hindi hinahatulang maparusahan ang sumasampalataya sa Panginoong Hesus. Ngunit, sabi ng John 3:18, hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa nag-iisang Diyos. Tama ba? Kaya napakahalaga. Kung mahal natin yung mga pamilya natin sa laman, dapat kasama natin sila sa ating buhay, legit na tagasunod ni Kristo. Amen mo ba? Kaya nawa, pag-isipan natin maigi ang salita ng Diyos na ito at napakahalaga nito. Kasi maraming tao, concern sila sa mga mahal niya sa buhay. Mas mahal na nga nila kaysa sa Diyos, sa totoo lang eh. Mas mahal na nga natin yung mga trabaho natin, yung mga pag-aaral natin, yung nanay, tatay, mga anak natin eh, kaysa Panginoon eh. Pero ang Diyos, napakabuti. Inuunawa tayo palagi. Nalagi, sabi ng Bible, laging nakabukas ang kamay sa mga tao na matitigas ang ulo. Yung bansang Israel, laging nakaumang ang aking mga kamay sa isang bayan na Suwail, sabi ng Diyos. At pati rin tayo ganoon na ngayon tinuring niya ng mga anak. Kasi ang Israel yung anak ng Diyos eh. Pero sabi ng Bible, lagi nakaumang ang kamay ng Diyos sa bansang Israel na napakatigas ang ulo. Punta kayo Israel. Tanungin niyo kung sino si Jesus. Sasagutin kayo doon, si Jesus, hibang yun. Tama mo ba? Propeta lang, tao lang yun na nagpapanggap na Diyos. Naihibang yun. Hindi nga kinikilala si Jesus eh. Nagsarili niyang bayan eh. Kaya nga sabi ng John chapter 1 eh. Dumating ang salita, ngunit hindi siya kinilala ng sarili niyang bayan. Ngayon, salamat sa katigasan ng ulo ng bansang Israel dahil tayo mga hintil nagkaroon ng pagkakataong maligtas. Tayo mga Pilipino, Japanese, Chinese, American, lahat ng bansa nagkaroon ng kaligtasan sa katigasan ng ulo ng bansang Israel. Ibinaling sa atin ang pag-ibig ng Diyos, kaya binigyan tayo ng pagkakataong maging anak niya na rin. Amen? At huwag na natin siya pa ng panahon na tinanggap niya na tayo bilang anak, huwag na natin palagpasin. Amen? Yan napakahalaga ng Great Commission na ito, na may pa-gana rin natin sa mga mahal natin sa buhay sa laman. Amen? Kasi tayo, yung mga legit na magkakamag-anak, tayo kumikilala kay Jesus Christ. Okay? Yan dapat sa lahat ng pagkakataon, yung paninindigan natin hindi dapat maging ibayan ng kahit sino, ng kahit ng mga mahal natin sa buhay. Sa totoo lang, bakit sa palagay nyo, anong kahalagahan nun? Na dapat hindi mag-iba yung pananampalataya natin na kahit hadlang pa yung mahal natin sa buhay. Sa tingin nyo? Pagpapakita din natin ng pag-ibig sa kapwa po yun. Kasi kung ikaw, matitibag ka, paano nang maliligtas yung tatay mo, yung nanay mo? Tama ba? Kasi kung ikaw hindi ka bibitaw sa iyong pananampalataya, at lagi mo, kagaya ni Miguel, lagi siya nagpe-pray, sabi niya kahit kanina, kahit salamat sa Panginoon, at alam ko nakakasala ako, hindi ako nakapaglingkod kasi may tungkulin ako. Pero ganun pa man, napakabuti naman, lagi ko nagpe-pray, napakabuti ng Panginoon. Amen? Lagi tayo nagpe-pray at tinutugon tayo ng Diyos kung hindi natin kaya silang kumbinsihin sa pamamagitan ng ating mga gift. Andiyan yung Diyos, hindi kayang gawin ng tao, kayang gawin ng Diyos. Manatili tayong laging nananampalataya at nananalangin. At kung hihintulot ng Panginoon, makakakilala din sila sa Kanya at makakasama natin dito. Huwag lang
natin titigil. At huwag natin isusuko yung ating buhay paglilingkod sa Diyos. Yung gaya ni Pedro muling bumangon at nagpatuloy. Amen? Kung sa tingin nyo, kung hindi nagpatuloy si Pedro, wala nang i-encourage sa atin. Wala magsasabi sa atin na tayo pala yung mga lahing pinili. Na grupo pala tayo na mahalikang pari, na dapat pala ang ating mga buhay ay dapat nagpapahayag ng mga kamanghamanghang bagay na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Hindi natin malalaman na tayo pala ay bayang pag-aari ng Diyos na hinamo sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Amen? Kung si Pedro hindi nagpatuloy, hindi natin malalaman yun na tayo yung mga lihitimo pala ng mga anak ng Diyos. Amen? Kaya kagaya ni Pedro, huwag tayong mapagpapatinag sa mga negatibong bagay na nasa sa atin. Ito yung kasalangang nananatili sa atin. Bagkus, lagi natin palakasin ang ating mga spiritual. Kaya sa pamamagitan ng pakikinig ng kanyang mga salita, ng salita ng Diyos, pagbabasa ng banal na kasulatan, pananalangin, sa lahat ng pagkakataon, kahit saan ka naroroon, ayun yung katibayan natin na meron tayong relasyon sa Diyos. Dahil kasama natin ng Diyos. Amen? Ipinanganak si Jesus sa pangalang Emmanuel, ng ibig sabihin, kasama natin ng Diyos, tandaan natin yan sa lahat ng pagkakataon. Sabi nga ulit ni Pastor Eddie, ang Diyos hindi malayo sa atin. Isang dangka lang magmula sa ating mga labi. Babanggitin mo lang sa iyong labi na nagmumula sa iyong puso ang pangalan ng ating Panginoong Jesus at asahan mo, siya ay naririyan sa iyo. Amen? Kaya purihin ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Kahit na tayo nagkakamali, kahit na tayo matitigas ang ulo, nadadapa, andyan ang Panginoon, lagi nagpapaalala at hindi kayo nahayaang mapalayo sa Kanya. Amen? Isipin nyo ito, sabi ng Roma chapter 1, yung mga tao naghaka-haka na lang ng mga bagay patungkol sa Diyos. Sa halip na sambahin nila ang mga nilikha ng Diyos, gumawa sila sa sarili nilang mga kamay ng mga Diyos na dapat nilang sambahin. Ang sabi doon ng Diyos, kaya nagdilim ang kanilang mga hangal na pag-iisip hanggang sa hindi na nila malaman ang paggawa ng mabuti. Tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at sinamba nila ang mga larawan ng mga tao, ng mga hayop na inanyuan. At dahil doon, hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang mga madilim na pag-iisip. Kaya huwag na huwag natin hahayaan talikuran natin ng Diyos. Bakit? Kasi pag nagkaganon, kagaya ng mga tao na yon, hahayaan na rin tayo ng Diyos sa ating mga madilim na pag-iisip. Kaya ano ang magiging bunga ng mga bagay na yon? Ikaw na ang gagawa ng mabuti sa iyong sarili. Wala ka ng salita ng Diyos na susundin. Wala ng Great Commission na gagawin. Bakit? Ikaw na ang gumagawa ng kautusan sa sarili mo. Dahil ikaw na ang Diyos sa sarili mo. Amen? Yun yung pride. Wala ka lang pinakikinggan na payo sa iyo ng Diyos. Kasi ang Diyos, hindi ka naman yung kakausapin diretso. Bakit? Hindi mo kakayanin humarap sa Diyos. Gagamit yan ng mga tao para paalalahanan ka. Amen po ba? Gagamit yan ng mga legit o interesadong tao para papuntahin sa iyo upang paalalahanan ka, upang sabihin sa iyo yung mga bagay na dapat mong gawin. Amen? At ang sabi ng Hebreo 4:7, kapag narinig mo ang tinig ng Diyos, yan yung puso yung mong patigasin hanggang ang araw ay matatawag pang ngayon. Bakit? Hindi natin alam. Ang buhay natin, Santiago 4:14, ay parang usok o katulad. Agad lumilitaw, agad din nawawala. Amen? Kung napakinggan mo ang tinig ng Diyos ngayon, mamaya, pinalabahala mo ito, at ito na pala ang katapusan ng buhay mo, ng sinasabi ng mga Moral chapter 3 na may panapanahon ng lahat ng bagay. Nakakalungkot isipin. Baka hindi natin makamtan yung buhay na walang hanggan na pinangako dapat ng Panginoon sa atin. Dahil yung desisyon natin ay napakahalaga sa buhay natin ngayon. Amen? Tandaan natin ito mga kapatid. Ang Great Commission ito ay napakahalaga at ang utos na ito ay dapat sundin ng mga nagsasabi totoo silang
legit, otorisado, inutusan ni Jesus Christ para makahubog ng mga taong susunodin sa Kanya. Amen? At maaari yung tatay mo yun, at maaari yung nanay mo yun, maaari yung anak mo yun, yung apo mo yun, o lahat ng mga mahal mo sa buhay. Amen? Tayo ang kanilang pag-asa. Makakaasa ba tayo sa kanila ng kaligtasan natin? Huwag tatanungin natin ating mga sarili. Sa palagay nyo? Hindi. Kasi tayo, yung mga nakakakilala sa Diyos. Okay? Tayo, yung mga tumanggap sa Diyos. Tayo, ang mga anak ng Diyos. Amen? Dalawakan natin ang Panginoon. Yan, purihin ng Diyos. Yan. Tayo lahat ay maging isa sa Panginoong Jesus. Okay? At sa pagpapaliwanag niyan, go to make disciple. Gusto kasi ng Diyos na lahat ng tao maligtas. Gusto ng Diyos na tayo lahat ay maging isa sa Kanya, sa ating Panginoong Jesus. Na isa sa buhay ng Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Okay? Ang Diyos ay isa lang. Okay? Na dapat tayo'y pumaloob sa Kanya. Okay? Ang layunin ng Diyos kasi ganito. Dapat tayo paghaharian ng ating Panginoong Jesus na pagdating ng panahong paghaharian niya sa Kanyang kaharian. Sa paghaharian ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa Kanyang kaharian. At dapat tayong lahat na naririto, pagdating ng araw ngayon ay present sa buhay na walang hanggan na yun. Sabi nga sa kanta, dapat walang mawawagli kahit isa. Amen? Kaya isipin natin yan. Nawa, pag dumating ang araw na yun, hindi tayo mawaglit sa buhay na walang hanggan. Isa man sa atin ngayon na naririto, nawa makarating doon. Amen? Kaya, ang dating gawin, go and make disciple. Tayo ang pag-asa ng mga mahal nating sa buhay sa laman. Kasi tayo ay lahat na kumikilala sa Diyos, ang gagamitin ng Panginoon para sa Great Commission na ito. Kailangan natin ipakilala ang nag-iisa at tunay ng Diyos na dapat luhuran ng lahat ng tao. At tayong mga otorisadong lingkod ng Diyos na yun ang gagawa nun. At ano yung gagawin natin? Ang ipakilala ang Diyos, ang Panginoong Jesus sa kanila. Para din naman, maging legit sila otorisado, tagasunodin ni Kristo, na nagpapakilala rin kay Jesus Christ sa iba pang mga tao, sa lahat ng bansa. Amen? Kaya utos ng ating Panginoong Jesus, humayo kayo at pangaral ng aking mabuting balita sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila, ipakilala ninyo sila, patanggapin ninyo sila sa pangalan ng Ama, ipakilala nyo ang nag-iisa at tunay na Diyos na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Tandaan nyo ito, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Amen? Tandaan natin. Pag nakilala mo ating Panginoong Jesus, magiging kasama mo na siya hanggang sa katapusan ng panahon. At nakakasigurado ka, pagdating ng araw na yon, well done, my good and faithful servant, maririnig natin ito mula sa kanyang tinig. Amen? Okay, dagdagan pa natin basahin John 17, 21 to 26 para sa mas higit na kalinawan. John 17, verses 21 to 26. Ako na lang po ang magbabasa. Sabi rito, ito yung karugtong kanina ng panalangin ni Jesus Christ sa Ama. Sabi niya, Ama, maging isa nawa silang lahat. Okay? Pakinggan natin maigi para malaman natin yung pagiging isa ni Jesus sa Ama na dapat tayo maging isa rin sa Kanya. Okay? Para malinawan tayo. Ama, maging isa nawa silang lahat kung paano ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo. Gayon din naman maging isa nawa sila sa atin upang ang mga tao sa daigdig, lahat ng tao sa daigdig, ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Ibinigay ko na sa kanila ang karangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y ganap na maging isa. Tulad mo at ako na isa. Okay? Kailangan natin maging isa sa ating Panginoong Jesus ng Sangalon. Maging isa rin tayo sa Diyos kasi si Jesus Christ, isa sa Diyos. Kapag naging isa tayo kay Jesus Christ, naging isa na rin tayo sa Diyos. Amen? Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. Dahil dito, makikilala ng mga tao sa daigdig na isinugo mo ako at sila ay minamahal mo katulad ng pagmamahal mo sa akin. Ama, sila ay ibinigay mo sa akin at nais kong makasama sila sa kinaroroonan ko upang makita nila ang karangalang ibinigay mo sa akin. Sapagkat minahal mo na ako bago pa nilikha ang daigdig
Mapagmahal na Ama, hindi ka kilala ng mga tao sa daigdig, ngunit kilala kita. At alam rin ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Pinakilala na kita sa kanila at patuloy kitang ipapakilala upang ang pagmamahal mo sa akin ay manatili sa kanila at ako'y manatili rin sa kanila. Amen? Kapag nasa atin si Jesus Christ, ang pagmamahal ng Diyos ay nananatili sa atin. Ngunit paano naman tayo makakapanatili sa ating Panginoong Hesus? Umakyat na siya sa langit. Meron kang pwedeng sumagot? Sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na ibinibigay ng Diyos Ama sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoon. Kaya tandaan niyo ito, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Kasi andyan ang banal na Espiritu sa atin na si Jesus Christ na nabubuhay sa atin upang tayo'y makapamuhay sa buhay ng Diyos. Amen? Kaya sabi ng John 14, bibigyan ko kayo ng isa pang tagapagtanggol. Hindi siya kinikilala ng karamihan sapagkat siya hindi siya nakikita. Okay? Kapayapaan ang binibigay ko sa iyo. Kaya kahit may problema at wala kang pera, hindi ba't laging masaya? Kasi yun yung Holy Spirit. Pag may tanong ka, naiintindihan mo. Kapag nananalangin ka, alam mo yung salitang sinasambit mo. Bakit? Yung Holy Spirit nasa sa atin. Amen? Si Jesus Christ na buhay na sa buhay natin sa pamamagitan ng banal na Espiritu na tinanggap natin sa Ama. Amen? At napaliliwanag sa atin ng banal na Espiritu yung tututunay na kalagayan ng Diyos. Kasi ang banal na Espiritu ay ang humuhukay ng sasaliksik sa pinakamalalim na utas na kaisipan ng Diyos. Amen? At ipinaliliwanag din sa atin at tayo na may naiintindihan natin. Amen? Ay, ang tanong, naiintindihan ba natin yung pinahayag natin ngayon? Nawa, naiintindihan natin at tulungan nawa tayo ng banal na Espiritu na nasa sa atin. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Okay? Kaya napakahalaga ng Great Commission. Ang Great Commission, ulitin ko lang, ito ay utos na nag-iisa tunay na Diyos na dapat luhuran ng lahat. Ang Great Commission ay iniutos sa mga otorisado dapat gumawa nito at dapat tayo yun, yung mga tunay na sumasampalataya sa ating Panginoong Jesus. Ang tawag sa atin, mga chosen generation, mga lahing pinili, more than conqueror, mga anak ng Diyos. Tayo yun, mga legit na believers, followers ni Jesus Christ, mga Christian na totoo. Kasi may peke eh. Tandaan, ano yung mga peke Kristiyano? Kaya dalawa yan eh, tupa at saka kambe. Tapos, trigo at damo. O, di ba? Ganun yun. Hinihiwalay yung kambing sa tupa. Di ba, yung kambing, literal, ang kulit talaga ng kambing, parang aso rin, dumudumi kung saan-saan, basurahan. Pag inatak mo, ayaw sa'yo sasama yan eh. Pero yung tupa, kapag narinig niya yung pastor niya, di ba, nag-eksperimento pa nga sa Facebook, sumigaw yung mga tao, hindi sila sinusunod. Sumigaw yung pastor, tururan sila lahat eh. Yung pala yung tupa. Kaya tayo, kung inutusan tayo ni Jesus yung Great Commission, susundin natin yun. Kasi tupa tayo, sino rito kambing? Wala mo na lang magtataas yan. Kaya dapat sumusunod tayo. Amen? Kasi tayo yung mga legit, yung mga otorisadong susunod sa mga utos, okay? Ng Great Commission na ito, okay? At ano yung utos na ito? Humayo at ipakilala si Jesus Christ sa lahat, ang nag-iisa at tunay na Diyos na dapat tanggapin ng mga tao sa kanilang buhay. Amen? Makilala ang paghahari ng Diyos sa kanilang buhay. Makilala ang pag-ibig ng Diyos sa kanilang buhay. Sa madaling salita, masunod ng mga tao ang utos ng Diyos. Pero pastor, ang daming utos ng Diyos. Ano ba ang utos ng Diyos? Pag-ibig. Okay? Yun ang katangian ng Diyos. Pag-ibig. Okay? Ang Diyos ang ulang umibig sa atin. Kaya yung kautusan napakarami, naging dalawa. At alam niyo na yun. Ano yung dalawa na yun? Pag-ibig sa Diyos. Pag-ibig sa kapwa. So, paano natin mapapakita na iniibig natin ng Diyos? If you love me, you must obey my commandments. Kaya kung mahal natin ang Diyos,
dapat din nating mahalin yung mga mahal ng Diyos. At sino yun? Yung mga kapwa natin. Siyempre, una natin yung mahal sa buhay. Tama? Kapwa natin yun eh. Hindi natin totoong pamilya yun eh. Pamilya lang natin sa laman. Kapwa natin yun. Kaya, bahagian natin ang salita ng Diyos. At nawa, hilingin natin na makasama natin pagdating ng panahon na maging tunay din na tagasunod ni Kristo. Kasi yung mga tunay na sumusunod kay Kristo, yun lang yung mga maliligtas. Yung mga ipinanganak na muli. Yung mga na-born again sa puso at isip ng Diyos. Yun lang yung mga maliligtas. Yung mga hindi na-born again, hindi yung maliligtas. Eh sigurado yung ibang magulang natin, kamag-anak natin, hindi na-born again pa eh. Tama? Kaya paano sila maliligtas? Hindi naman tayo maliligtas ng sarili natin, kundi ni Jesus lang. Sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa Kanya sa ating mga buhay, magkaroon ng personal na relasyon sa Kanya. Okay? Kaya ang pagiging born again, buhay na patuloy na nagbabago. Pag sisi ka, dapat may pagbabago. Pag nag-repent ka. Kasi paano natin magagawa yun, Pastor? Kailangan mag-repent. Panginoon, patawarin mo po ako sa aking mga pagkakasala. Ganun ba yun? Ganun po ba ang repentance, ang pagsisisi? Nag-confess ka lang sa salita mo, Panginoon, patawarin mo po ako sa aking nagawang kasalanan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Magic, ligtas na ako. Ganun ba yun? Hindi. Dapat may nakikita sa iyong buhay. Merong pagbabagong nagaganap. Ang pagiging born again, buhay na patuloy na nagbabago. Kaya ang repentance sa salitang Griego, metanoia. Okay? Ano ibig sabihin nun? Pagbabagong buhay. Pagbabago ng pag-iisip. Yung dati mong pag-iisip, hindi na kagaya ng dati. 2 Corinthians 5:17. Ang sino bang nagipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao sa halip, napalitan lang ng bago. Ngayon, paano mo masasabing bago na yung buhay mo kung yung pag-iisip mong dati ay naririyan pa? Tama? Kaya napakahalaga na naiintindihan natin ang totoong definition ng repentance. Hindi ito, Lord, sorry po, patawarin niyo po ako. It's magic. Tama po ba? Dapat nasa puso't isip mo, Lord, patawad po. At dahil doon, ito po ang aking buhay. Wala akong magagawa kung wala ka. Ikaw lang ang aking tanglaw. Kaya si Jesus Christ ang ilaw. Si Jesus Christ ang asin na nagbibigay lasa sa iyong buhay. Nagbibigay kulay sa iyong buhay. Nagbibigay liwanag sa iyong dinaraanan. Napakadilim. Kasi kapag dumirat ka sa mundong ito, andiyan yung mga tukso, yung mga laman, yung mga negatibong bagay, yung kalayawan. Kaya kayo pipikit sa iyong puso. Kaya naman pala tayo, Lord, pabuhin mo ako. At kailangan kong magbago at makita na kahit sa iba na kahit ganito ang buhay ko, makita na talagang ako'y sumusunod sa iyo. Amen? Kaya ang Kristiyano, kahit may problema, masaya yan. Kahit puno-puno ng mga kapighatian sa kanyang dinaraanan, nagpapatuloy yan. Kahit na tinatatuwa ng tao, nilalahit ng mga tao, hindi niya tinitignan kasi mahalaga sa kanya yung sinasabi ng Diyos sa kanya. Amen? Ganyan yung mga legit na anak na. Hindi tayo perfecto, lahat tayo ay makasalanan at nakakagawa ng mga pagkakasala. Pero hindi dapat tayo bumitaw sa ating pagiging legit na anak ng Diyos. Yung ating pananampalataya. Amen? Kailangan natin magpatuloy at patuloy na magbago sa ating mga buhay sa pamamagitan ng ating relasyon sa ating Panginoong Jesus. At sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nasa sa atin, pahintulutan natin siyang maghari upang patuloy tayong mabuhay ng Diyos sa ating buhay na ito. Amen? Amen po ba? Amen. At nawa, naintindihan natin yung Jesus Great Commission. Kaya, patuloy tayo sa ating buhay, mananampalataya, at napakahalaga ng desisyon na dapat natin gawin. Okay? At dapat gawin na natin yun ngayon. Ang siguraduhin sa buhay natin na talagang tayo, mga tunay talaga, na mga otorisadong followers ni Jesus. Amen? Gawin natin yun hanggang may panahon pa. Okay? Gawin natin yun hanggang hindi pa huli ang lahat sa buhay natin. Gawin natin yun hanggang tayo may lakas. Sabi nga ng mga Ngaral chapter 12,
Sabi rito, Mga Ngaral, chapter 12. Ang Mga Ngaral, chapter 12. Dito tayo tatapos. Alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan. Bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis na mabuhay. Alalahanin mo ang Diyos bago makubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan, at ang mga bituin, bago nga matabunan na makapal at madilim na ulap. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawala ng lakas ang iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin at bago lumabo ang iyong mga mata. Alalahanin mo nga siya bago dumating ang panahon na sarado na ang mga pintuan at tumigil na ang tunog ng gilingan, bago dumating ang panahon na madali kang makising sa himig ng mga ibon o ang tunog ng awitin ay tuluyan ng tumigil. Alalahanin mo siya bago dumating ang panahon katatakutan mo umakyat sa mataas na lugar, bago dumating ang panahon di ka na makapaglakad ng mag-isa, bago pumuti ang iyong buhok at lipasan ang pagnanasang sumipin sa minamahal. Darating ang araw na tayo pupunta sa huli nating hantungan at marami ang tatangis sa lansangan. Darating ang araw na malalagot ang talikalang pilak na nagdadala sa liilawang ginto. Babagsak ito at maduduro. Darating din ang araw na malalagot ang tali ng timba at ito'y babagsak at masisira. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Napakawalang kabuluhan, napakawalang kabuluhan, sabi ng mga ngaral. Lahat ng nalalaman ng mga ngaral ay itinuro niya sa mga tao. Pinag-aralan niyang mabuti ang mga kasabihan at sinubok kung ito'y totoo. Okay? Ang mga ngaral, pinag-aralan niya ang lahat ng sistema, sitwasyon ng buhay nating lahat sa mundong ito. At hindi niya lang basta ito pinag-aralan. Sinigurado niya ba ito na totoo? Tunay, na legit na nangyayari sa atin. Kaya sinubok niya ito. Sinubukan niya ito sa kanyang buhay at napatunayan niya itong totoo. At ang sabi niya, pinipili niya ang mga salitang nagdudulot ng kasiyahan kasi yung mga walang kwentang mga bagay, hindi na kailangan pa natin alalahanin. Okay? At isinusulat ang katotohanan kasi wala tayong mapapala sa kasinungalingan. Amen? Kaya napakahalaga ng salita ng Diyos. Ang mga salita ng matalino ay matulis na tulad ng tungkod na pantaboy sa kawan. Tulad ng matulis na bagong nakabaon pagkat buhat sa tangi nating pastol ng iba man natin Panginoon Jesus. Sabi ng mga ngaral, anak ko, paalala lang. Kasi pinag-aralan mo na yan, alam ko na yung bahagi ng buhay mo. Alam mo na ang mangyayari dyan pag nagpatuloy ka. Sabi ng mga ngaral, anak ko, mag-ingat ka sa mga bagay na wala rito. Hindi matitigil ang paggawa ng iba't ibang aklat. Kaya maraming matatalinong tao, gawa ng search na search. Alamin katotohanan, aalamin pa, may mga siyentipiko. Hindi matitigil ang paggawa ng iba't ibang mga aklat, pag-aaral. At ang labis na pag-aaral ay paghihirap sa katawan. Hindi ka ba napapagod sa iyong ginagawa? Tinutuklas mo pa yung mga bagay na alam mo namang meron. At alam mo naman sa sarili mo na hindi ka ba nagtataka na merong isang ikaw na nabubuhay sa mundong ito na imposibleng gawin ng kapwa mo tao. Amen? Kung paano ka nagkaroon ng buhok, kung paano ka nagkaroon ng mata, kung paano kumikilos ang mga organs mo sa katawan, di ka ba naniniwalang may Diyos? Amen? Pero mo yun. Pero paano niya? Sige, pag-aralan mo, mamuhay ka sa iyong isipan, sa iyong katalinuhan, sa iyong karunungan, tuklasin mong lahat ng bagay. Pero, sabi ng mga ngaral, anak ko, mag-ingat ka sa mga bagay na wala rito, hindi matitigil ang paggawa ng ibang aklat at labis sa pag-aaral ay pahirap sa katawan. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ang buong katungkulan natin ay dapat natatakot tayo sa Diyos. At dapat sumusunod sa utos niya. Bakit? Pero bakit? Ang sabi ng mga ngaral, lahat kasi ng gawin natin, hayag man o lihim,
mabuti o masama, ipagsusulit natin sa Diyos. Amen? Gawin mo ang lahat ng bagay na gawin mo ngayon. Magsinungaling ka sa Diyos, magkataka ng mga bagay na hindi totoo. Pagdating ng panahon, ipagsusulit mo yan sa Diyos. 2 Corinthians 5:10, lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng kabayaran o parusa base sa ating mga ginawa noong tayo nabubuhay pa. Amen? Kagaya ng sinasabi ng mga ngaral 12:14. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti man o masama, lahat ng ito ipagsusulit natin sa Diyos. Kaya ikaw, kapatid, handa ka na ba kapag humarap ka sa Diyos at tanungin, ano ang Great Commission na ginawa mo sa mundo nung ikaw ay nabubuhay pa? Amen? Handa ka na bang sumagot sa talong ng Diyos na yon? Kung hindi, hindi kita kilala. Amen? Kung hindi, well done, my good and faithful servant. Dalawa lang. At nawa, magustuhan natin ang kinig na ating mapapakinggan pagdating ng araw na yun. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa Diyos ang lahat ng parangal at pagpuri, gawin natin legit ang ating mga buhay bilang tagasunod ni Kristo. Amen? Na laging sumusunod sa panawagan ng nag-iisa at tunay na Diyos. Ang ikalat at kanyang salita sa lahat. At gawing legit na tagasunod ni Kristo ang lahat ng tao sa lahat ng bansa. Purihin ang Panginoon. Tayo lahat ay manalangin sa Diyos. Lord, salamat po. Sa isang mapagpalang araw na ito, sa iyong kabutihan, sa iyong buhay at banal na salita na aming pinagbulay-bulayan, purihin ka. Isang malaking karangalan na tuklasin namin, Panginoon, mula sa iyong mga salita, Panginoon, na ikaw ay Diyos na dapat liwran ang bawat tuhod sa mundong ito, na ikaw ang Diyos na dapat namin ipamalita sa lahat ng bansa at mangyayari nawa ang iyong kalooban sa buhay namin, Panginoon. Ikaw lang ang aming parangalan, maliban doon, wala nang iba, purihin ka. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. To God be the glory. Purihin ang ating Panginoon Jesus. Hallelujah. Okay.